Blessed morning po ulit sa bawat isa. Welcome po sa ating Seeking God in the Morning Daily Devotion. At ngayon, no, very exciting itong May dahil mag-uumpisa tayo ngayon ng bagong series ulit natin na topic na ang title ay Youth in Action. At very special, no, itong ating first day series na ito dahil meron tayong special guest. Kasama ko ang aking kuya. Ayan. Siya ay church worker sa Church of Christ sa anong congregation? Sa may Muntinlupa. Ayan, sa Muntinlupa. At dito magkakasama kami, medyo may naririnig kayong may ingay sa paligid, no? Meron kaming family gathering na we are happy na nagagawa namin every year. And lalo't may pagkakataon kami ngayon na magkaroon ng morning devotion. Ayan. So, kids, quiet lang kayo dyan. Ayan, okay. Ngayon, bago tayo mag-start, no, hilingin muna natin ang ating host ngayon, ang ating guest host, ang aking kuya, na pangunahan tayo sa ating morning prayer, sa ating opening prayer. Sige po, manalangin po tayong lahat. Salamat Amang Banal na nasa langit sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po Amang Banal sa panibagong araw na iyong pinagkakaloob. Ang aming tinataglay na hininga, ang iyong pagbabantay sa amin sa magdamag, patuloy namin kinikilala na nagbubuhat sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat din kami Ama sa ganitong pagkakataon na kinakasangkapan mo ang mga bagong kagamitan upang patuloy nga pong maabot ang bawat kaisipan at bawat puso ng mga taong sinasaliksik at hinahanap ang iyong katwiran. Pagpalain mo ang iyong salita sa araw na ito, tulungan mo Amang Banal na ang iyong kalooban at tanging ang iyong kalooban lamang ang aming maiparating, lalo tigit ipahintulot mo Amang Banal na ang aming pong maririnig na iyong salita, hindi lamang po isang kaalaman sa amin, lalo tigit tulungan mo na kami nga po ay gumanap at maging tagasunod ng iyong mga kalooban. Ang lahat aming hinihingi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Morning. Morning. Ayan. Bigla akong nasilo sa Sa araw. Ayan. Ayan, nakakatuwa, no? Dahil etong, tamang-tama kasi, etong kuya ko ay meron siyang 2 anak. So, sa akin, isa lang. So, mas, marami siyang experience kasi yung panganay niya ay lalaki, no? At ang kanyang bunso ay babae. Ayan. So, ako kasi babae lang yung sa amin, ano? Pero, kaya mas marami siyang, mas ma-share na experience. Plus, mas older yung kanyang panganay. Ayan. So ngayon dito, bago tayo mag-start, bago mo kuya umpisahan, basahin ko muna yung ating yung ating Bible verse na siyang pagbabatayan natin dito sa ating topic ngayon. Na matatagpuan natin sa aklat ng unang Mateo, kapitulo 4, versikulo 12. Ayan. Unang Timoteo pala. Unang Timoteo, kapitulo 4, versikulo 12. Ayan. At ito po yung sinasabi, huwag mong hayaang hamakin ka ng sino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, maging halimbawa ka sa mga nananalig sa pamamagitan ng iyong pagsasalita, pamumuhay, pag-ibig, pananampalataya, at kalinisan. Yan, amen. Basta nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Ayan, ngayon ibibigay ko na ang sa aking kuya. Ayan. So muli po, good morning. Habang nung ibinigay sa akin itong talatang ito, maraming nagdadaan sa isip ko. Kasi alam nyo, ang salita ng ating Panginoon, talagang susuriin ng maigi. Yung kanyang bawat kataga doon, may malalim na pinaghuhugutan at maraming magiging pakinabang o magiging application. Kaya lang sa araw na ito, dahil nga ang focus ng kapatid ko ay youth in action. Yes. Okay, ang mga kabataan sa mga gawain. Pag-usapan natin yung salitang youth. Ano ba ang youth? Kasi kung minsan, pag youth ang kaisipan talaga natin o kabataan, siguro mga 18, nasa kalakasan nila, di ba? Yun yung kaisipan natin. Kaya kung halimbawang
katulad ko na o katulad ni Sister Arlene, hindi na kami kabataan. Kasi medyo mahina na siguro yung aming mga bisig, hindi kagaya nung kami rin ay mga naging kabataan pa. Naalala ko nung kami kabataan ni Sister Arlene, pupunta kami sa isang church camp, umaakit pa kami sa bundok. Yes, na-share ko yan Oo. dun sa series ko na Faith in Action, nagpunta tayo ng Ambyong. Oo, ng Baguio. Oo. Ewan ko ngayon kung kakayanin pa. Okay. Pero sabi ko nga, no, kung ang batayan lamang natin, sabi ko, ng kabataan, kalakasan. Wala na sigurong ibang pang pumapasok sa isip ko. Kung yan lang batayan natin ng kalakasan, kundi ang propetang Moises. Gusto kong bigyan ng diin. Ang propetang Moises, tinawag ng Diyos. Kagaya rin ni Timoteo. Pero si propetang Moises, tinawag siya at 80. 80 years old. Diba? Kaya sabi ko nga, kung ang batayan lang natin ng kabataan yung kalakasan, at 80, tinawag siya ng Diyos para pangunahan yung bayan ng Israel. So ang gusto kong iparating sa bawat isa sa atin, kung ganun lang kalimited yung ating pagkakaunawa sa salitang kabataan, hanggat malakas ka at tinawag ka, kabataan ka. Young people ka. You are young. Yan ang gusto ko sabihin sa inyo. Kaya sa araw na ito, pag ikaw ay tumugon sa Diyos, alam ng Diyos na kaya mong gawin yan. Kumbaga, alam niya yung sapat na kalakasan mo para gawin yung bagay na yan. You are today young. Kasi hindi niya binabanggit dito kung anong edad eh. Ang totoo niyan, pag baga-aralan mo sa kasaysayan nila, no? Ang youth sa kanila, pumapatak ng 30. Yun yung sa tradisyon nila. Sa atin kasi, pag 18 ay medyo matanda ka na. Hindi ba? Hindi ba? No? So, ang Apostol Pablo, sabi niya kay Timoteo, huwag hamakin ninuman ang iyong kabataan. Kasi inutusan niya si Timoteo. Ang sabi niya kay Timoteo, manatili ka diyan. Manatili ka diyan sa Efeso, dun sa unang kabanata ng Timothy, sabi niya. Kasi may mga nagtuturo, sabi niya ganoon, ng mga kakaibang aral. Kasi yung English nga gusto ko yan, sabi niya ganoon, strange doctrine. So binigyan siya ng authority. So ngayon kung halimbawa yung puso mo bukas sa salita ng Diyos, ipinanalangin mo na kasangkapanin ka ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos nakakaalam ng kakayanan mo. Nakakaalam siya ng kalakasan mo. Hindi ka niya bibigyan ng isang gawain na alam niyang mabibigo ka. That you will become a failure. Never did God did that, especially sa mga tao niya sa matandang tipan. Tayo na rito, si Josue nga di ba? Medyo bata-bata pa siya, no? Pero nung namatay na ang Moises, nag-aagam-agam siya. Nagsasalita ang Diyos sa kanya. Alam mo, lagi siya sabi sa kanya, be strong. Kung ang batayan lang natin ng kalakasan, anumang edad ka pala, pag malakas ka, you are young. Pag ibinigay mo ang sarili mo sa paglilingkod sa Diyos, you are young. Ngayon, hindi mo rin pwedeng sabihin na ang youth status. Halimbawa, dahil hindi ka na single, nanay ka na, tatay ka. Tandaan natin ang propetang Moises. Hindi lamang siya matanda. 40 years ago, natagpuan niya ang asawa niyang si Sipora. So mahaba na yung panahon na mag-asawa sila, hindi ba? And yet, sa karunungan ng Diyos at iti, tinawag niya. And for 40 years ng kalakasan niya, pinangunahan niya ang bayan ng Israel. So ang gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin, nagkataon lang na yung salita rito kabataan, Nag-online devotion kami. Nagkataon lang na ang Timoteo ay kabataan, pero hindi natin alam kung anong ibig sabihin ng kabataan. Kaya ang pagbabatayan lang natin sa salita ng ating Panginoon, no? Okay. So, dalawang bagay ang gusto kong bigyan ng diin, yung salitang kabataan at yung salita sa halip, sabi niya, ikaw ay maging huwaran. O sabi niya, you become a pattern, an example. Total, napag-uusapan natin sister yung salitang pattern. Mas akma yung panahon natin ngayon, yung salitang influencer. Yes. Di ba? That you become an influence. Maging halimbawa tayo, sabi nga gano'n, maging bagay tayo na
susundan ka sa salita. Yun ang kanyang gustong sabihin sa atin. Ano? So, ang salitang influencer, alam mo sa edad kong ito, ngayon ko lang narinig yan. Yung salitang influencer na yan. Okay. So, hinihingi si Timoteo na siya ay maging influence sa kanyang pananalita, sa kanyang pamumuhay, o yung kanyang pakikitungo. Ano? Yung halimbawa ng kanyang pananampalataya. Yes. O yung kanyang paninindigan sa kalinisan ako. Yan ang isang bagay na hamon sa mga kabataan kasama sa mga anak ko. Ha? Yung kalinisan ng kanilang nakikita sa mata, Yes. yung kalinisan ng kaisipan, ha? Yung kalinisan ng pananalita. Lumalabas po lahat yan. Hamon ngayon yan. Kanya ngayon, ano po, anuman ang iyong edad, kasama po kung ikaw ay tinatawag mong kabataan ngayon, hanggat isinuko mo ang sarili mo na kasangkapanin ka ng Diyos at tumugong ka sa kanyang mga ibig ipagawa sa iyo, nasa kabataan ka, nasa kalakasan ka. Pangalawa, nasa kalagayan ka na ikaw ay maging isang halimbawa. Sa English nga, you are at a sphere of influence. Yes. Yung paligid mo doon, nasa kalagayan ka na akayin sila, hatakin sila. So, two things na gusto kong iwanan, baka ako'y malibang ito, ha? Kabataan ka, kapag ibinigay mo ang sarili mo sa kalooban ng Diyos, at binibigyan ka niya ng pananagutan o ng isang responsibility na maging halimbawa doon sa iyong nasasakupan. Yun ang ibig iparating ng Apostol Pablo kay Timoteo. Pag-aaralan nating mabuti yan. Kung meron silang katanungan, pwede siguro nila, kung meron, pwede napakaganda, no? Napakaganda nung binahagi ng aking kuya, no? Dito sa ating topic na ito. Lalo na at this is ito yung umpisa itong ating series. So, dito sa series na ito, natatakbuhin ng 28 days. So, 4 weeks, no? Tamang-tama itong in-explain, no, ni kuya na itong topic na ito ay hindi lamang para sa mga kabataan, no, kundi lalo tigit, no, sa mga magulang. Isang paraan din para magabayan natin yung ating mga magulang, ay maging good example tayo sa kanila. Ayan. So napakaganda. Meron na kung parang question. Ayan, okay. na para mas maintindihan nila itong pag-aaralan na nitong tatakbuhin itong topic na to ng isang buong buwan, no? Kasi dito gagamitin natin yung analogy ng defense and offense. Ayan. So, kumbaga parang sa basketball, 'di ba, may dumidepensa, merong offense. Ayan. So, paano ba natin 'to maia-apply itong defense and offense para sa yung katulad na binanggit mo sa influence. Sa Ayan. influence, total, ginagamit din lang naman ng kapatid ko yung sports analogy, basketball. Yes. Meron sa basketball, sabi ganito, the best offense is a defense. May kasabihan silang ganyan. The best offense is a defense. So, marahil ang payo ko, nagsisimula yan sa tao na talagang hinahanap ang kalooban ng Diyos. Bukas yung kanyang kaisipan sa salita ng Diyos. Kumbaga, yan yung magiging foundation niya. Okay? Kailangan maging matibay muna yung pundasyon niya, okay? Bago niya maabot yung mga nasa paligid niya. Pumapasok sa isip ko ngayon yung aklat ng Salmo, yung unang kabanata, sabi niya gano'n, na mapalad daw, sabi niya, yung tao na hindi lumalakad sa lakad ng masama, naupo sa upuan ng manlilibak, o sabi niya gano'n, o nakikinig sa payo ng makasalanan. Gano'n yung mga talata. Yung ikalawang talata, sabi niya gano'n. Pero sabi niya, ang kanyang kasiyahan, sabi niya gano'n, ay pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, sabi niya, araw at gabi. So, hindi niya lang binabasa. Kumbaga, nagre-reflect siya. Dun sa verse 3, inilarawan niya, ano yung itsura ng taong yun na nagbabasa. Ano sabi niya doon? Para siya, sabi niyang isang puno
na itinanim, sabi niya ganoon, sa isang magandang lupa na dumadaloy, sabi niya ganoon, ang tubig, sabi niya ganoon, na sa tama niyang panahon, sabi niya ganoon, namumunga yan, sabi niya ganoon, yumayabong, sa tama niyang panahon. So, best defense, the best offense is a defense. Dwell. Mamuhay ka muna sa salita ng Diyos. Hindi mo lang basahin. Magkaroon ka ng pagkakataon na i-internalize sa sarili mo yung binasa mo. Yes. Lumago ka doon. Okay? Bago mo maabot yung mga nasa paligid. Di ba, ganun din tayo, total sports analogy din lang pinag-uusapan natin. Yung talagang mga seryosong manlalaro. Talagang gustong balang araw maging isang Manny Pacquiao. Kaya, yung balang araw gustong maging Jim Shaq. Hindi naman basta-basta ilalaban mo na lang yan sa basketball, hindi ba? Anong ginagawa nila? Nag-training sila. Diba? Nagpapalakas sila. Para pag dumating yung araw na yun, na kailangan na nilang umarap sa matinding laban, handa sila. Okay, so yun. So, build your strength in the Word of God. Dwell in the Word of God. Pansinin niyo po yung mga marunong sa pangangaral. Hindi naman basta-basta nakadampot sila ng talata, biglang ay, napakahusay na. Hindi hindi ba? Walang ganun, wala pa akong nakitang ganung tao. Yes. Hindi ko sinasabi ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Pero yun po, ibinigay kasi yun dun sa mga apostol nung panahon na yun. At may kadahilanan. Pero sa panahon natin, lahat yung mga makikita mong mahusay na mga ngaral, mga tumitindig, hindi sila basta ganun lang. Na nagsalita, naglaan sila ng panahon. So, yung training nila, prepare yourself. Prepare yourself to fight. Equip yourself. Maganda yung salita ng kapatid ko. Equip yourself. So, tipunin mo lahat ng mga sandata mo. Diba? Ang Apostol Pablo din sa Timoteo, hindi ba sa digmaan, inilalarawan niya yung isang kawal. Sabi niya gano'n, isuot ninyo. Hindi niya naman sinabing lakad, sabak na sa gera. Hindi ba? Isuot ninyo. Siguraduhin mo yung damit pang digma, talagang maayos. Di ba? Baka mamaya sumugod ka sa gera, wala ka palang helmet. Naprotektahan mo nga dibdib mo. Correct. Ayan, Kaya nga, no, sa ating mga magulang, no, minsan, or hindi lang minsan, madalas itinuturing natin, no, ng ating mga Christian youth na parang team na puro defense lang. Ayan, no. So, mga magulang, minsan, no, sobra tayong focus sa pag-protect sa ating mga anak, no, mula sa mundo ng yung ng defense, no. So, nakakalimutan natin, no, nasanayan silang baguhin yung mundo, no. Kailangan ng offense, tama ba? Yan, yung kailangan ng offense, no? So, kailangan natin silang turuan, ihanda, i-equip sa salita ng ating Panginoong Diyos para kung makamit sila, no, alam nila kung paano nila ipagtatanggol yung kanilang pananampalataya. Ayan, so napakaganda, no, sa ating dito sa ating topic, pero tayong katanungan dito or parang reflection, no, tanungin natin sa ating mga sarili, no, para sa mga magulang. So mag-reflect tayo ngayon. Masyado bang nakatutok yung ating pansin sa pag-shield sa ating mga anak na nakakalimutan na natin silang armasan ng salita ng Panginoong Diyos? Ayan. So ngayon ipag-pray natin, i-shift natin yung ating perspective, no, mula sa pagiging bodyguard patungo sa pagiging isang coach. Ayan. Coach ng salita ng Panginoong Diyos. Para naman sa ating mga kabataan, ang pagiging Christian ay higit pa sa pag-iwas sa gulo, no? Ngayon tanungin natin mag-reflect tayo, no? Tanungin natin, no, Lord, ano pa yung isang offense move na pwede kong gawin, no, ngayon para maipakita ko yung pag-ibig ko sa iyo at sa aking kapwa.
Ayan. So ito yung mga bagay na magandang tanungin natin sa ating sarili at ipag-pray natin sa ating Panginoong Diyos. So muli, napakagandang topic ngayong umagang ito at nagpapasalamat tayo, no, sa aking kuya na napagbigyan tayo. Sa amin sa Binyan, sa Church of God Binyan, ngayong May ang umpisa ng aming parang sports fest. So may mga training and ito rin yung gagamitin natin na na training sa kanila, no, yung habang nakikipaglaro sila, kailangan ipakita nila yung pagiging Kristiyano nila, no? Makipagkaibigan imbis na makipag-angasan. Ayan, yung mga ganon, di ba? Ayan. Ang binabasa nga natin na sabi ko, maging halimbawa ka, sabi niya gano'n, sa iyong pananalita, sa iyong pamumuhay. Yes, ayan. So, napakaganda. Thank you. Thank you, Kuya, sa time na ito. At syempre, bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, Seeking God in the Morning, ay, batiin muna natin, no? Si Ading Shirley, nakasama natin. At meron pa tayong isang kasama, hindi ko lang siya nakikita rito. Pero, good morning sa iyo at sa lahat ng mga manunood ng replay ng live na ito. Ayan. At bago tayo magtapos, hilingin ulit natin ang aking kuya na pangunahan tayo sa ating closing prayer. Manalangin po tayo. Salamat po dakilang Diyos sa iyong kabutihan sa aming buhay sa maraming paraan. Lalo tigit amang banal sa sandaling ito na aming kinasangkapan ang iyong mga katotohanan, ang iyong mga salita. Tulungan mo, O Diyos, na kami ay mga lingkod mo na hinahanap ang iyong katotohanan, patuloy namin hinahanap ang iyong katwiran. Lalo tigit amang banal, tulungan mo na kami nga ay maging halimbawa ng iyong kalooban. Pagpalain mo po, O Diyos, sa aming mga anak, mahal namin sa buhay, na binibilang namin mga kabataan, maging aming mga kamag-anak, patuloy namin inilalapit sa iyo. Tulungan mo amang banal, hanapin ka namin, saliksikin ka namin. Tulungan mo amang banal na kami nga po ay hindi lamang tagabasa ng iyong salita, kundi kami nga po ay nagkakaroon ng pagkakataon na magbulay-bulay at tingnang mabuti sa aming sarili kung ano nga po ang kalugod-lugod sa iyo. Patuloy namin binabanggit dakilang Diyos maging aming mga pagkakasala. Patuloy kami humihingi ng kapag sa iyo habang kami po ay nagsisikap na hanapin ka sa araw-araw.